Maganda po tong tips natin na bago po to. Simpleng tulog lang. Ayusin lang natin ang tulog natin. Mas papayat na tayo. Tama ba yan? Matulog lang para pumayat. Gusto natin yan, di ba? Actually, may bago pong mga medical studies. Nakikita nila kung kayo ay mataba at kulang kayo sa tulog, baka ang problema nyo lang tulog. Maayos nyo lang yung tulog nyo, mapahaba nyo lang ang tulog nyo, pwede na kayo pumayat. Tignan natin yung ebidensya. Number 1, kung kompleto ka sa tulog, mas hindi ka tataba. Ayon sa pag-aaral, yung mga taong 6 hours lang ang tulog. Ako minsan puyat eh. Pag 6 hours lang ang tulog mo or less, mas mataba sila. 41% increase obesity, yun na nakita. Kahit yung mga batang puyat, kulang sa tulog, sila ang tumataba. Ha? Bata, teenager, kaya papatulugin natin na maaga. Bakit? Tumataas kasi yung hunger hormone levels na kung tawagin ay ghrelin. G-H-R-E-L-I-N. Itong hormone na ghrelin, pag puyat tayo tataas to, gugutumin ka. Gutom ang ghrelin. Diba? Number 2, hindi mo makontrol yung appetite mo. Yung mga puyat, kumakain sila ng mas marami. 385 more calories ang nakakain ng puyat kumpara sa kompleto sa tulog. Number 3, ang mga puyat, walang control sa pagkain. Hindi ka makagawa ng good food choice. Ano ibig sabihin? Pag puyat kayo, nakakita kayo ng ice cream, chocolate cake, o potato chips, hindi mo makokontrol. Kakainin mo. Puyat ka kasi. Bawi ka. Pero kung kompleto ka sa tulog, relax ka, kaya mo umiwas sa masasarap na cake. Okay? So, better food choice ka pag ano. Number 4, syempre, pag kompleto ka sa tulog, tulog ka, hindi ka pwede mag-midnight snack. Pero kung alauna ng madaling araw, gising ka pa. Di ba? So, pag 11 o'clock, 11 p.m., 12 p.m., gugutumin ka na. O order ka muna, magpapagrab ka ng pizza, ng hamburger, di ba? So, dagdag kain ka. So, dumami lang, nag-late night snacking ka lang kasi nga hindi ka patulog eh. Di ba? Number 5, pag kulang sa tulog, hindi maganda sa metabolism. Pag kompleto sa tulog, better sleep, better metabolism, better metabolism, mas makaka-burn ng fat and less ang pagkataba. Number 6 factor, ba't kailangan matulog para pumayat? Pagtulog po kasi tayo, tingnan nyo to vicious cycle to eh. Pag kulang ka sa tulog, pagising mo wala kang energy, di ba? Walang energy. Walang energy, hindi ka makaka-exercise. Paano puyat ka eh? Pag hindi ka naka-exercise, hindi ka makakatulog. Hindi masarap pakiramdam mo. Baliktarin natin. Kompleto ka sa tulog. Pagising mo, malakas ka, pwede ka mag-gym, pwede ka mag-exercise. Pag naka-exercise ka, ang sarap ng pakiramdam mo. Ang sarap ng tulog mo sa gabi. So, sleep more, exercise more, tulog more. Okay? Pag tinanggal mo yung tulog mo, binawasan mo, hindi ka makaka-exercise. Ano pa problema ng kulang sa tulog? Slow reaction time. Pwede ka mabangga sa kotse. Less fine motor skills. Hindi ka maka-painting, hindi ka makaayos. Less muscle power pag puyat. Less endurance, hingal kung puyat. Groggy, vertigo, less problem-solving skills, mababa score sa school, hindi makaisip sa trabaho, higher risk for injury. Puyat, pwede ka matumba, makatulog ka, matumba ka. Okay? Ano ang 7 tips for sleeping and weight loss? Maganda po to. So, itong tips natin, pampatulog na siya, pampapayat pa. Magkasama kasi yung dalawa eh. Mix yung dalawa. O, tignan natin, paano natin mamimix ha. Lose weight tips and sleep tips. Number 1, kainin mo yung mga kanin mo at carbohydrates mo sa umaga at tanghali. Breakfast and lunch, doon ka na mag-rice kung gusto mo. Total, tatrabaho ka pa eh. Maboburn mo pa yan, di ba? Kumain ka marami, makakagalaw-galaw ka. Sa gabi, konti na lang. Konti na lang yung carbohydrates. Konting-konti na lang kakainin mo. Kasi matutulog ka na eh. Di ba? Pag dinamihan mo yung pagkain mo sa gabi, ano mangyari? Mag-GERD ka, bangungot, masakit ang tiyan, hindi ka makakatulog, busog na busog ka eh, di ba? Number 2, uminom ng 8 to 10 glasses of water and fluids. More water, better metabolism, less headache, mas maganda pakiramdam mo.
Okay? Mas maraming tubig, mas busog. 'Di ba? Bago ka kumain ng tanghalian, 2 basong tubig, medyo busog ka na. So, hindi ka na makakakain ng marami. 'Di ba? Maganda naman yung tubig sa katawan. Number 3, yung midnight snack, yung pagkain sa gabi, sa dinner, yan ang pag-iingatan natin, dapat konti lang. Avoid heavy meals sa gabi. Iwas alak sa gabi. Pag alak, ni maganda ang tulog. Maha-heartburn ka lang. Iwas soft drinks, junk food sa gabi. Kape. Ang kape kasi may caffeine, 5 to 6 hours ang epekto niyan sa katawan natin. So, pag hapon gabi na, ay huwag ka na magkape, baka hindi ka makatulog. Number 4, pumili ng pagkain na pampaantok sa gabi. Ano yung pagkain pampaantok? Sleep-inducing foods. Yung mga pagkain mataas sa amino acid, tryptophan. Tulad ng saging, manok, itlog, chicken, eggs, banana, maraming tryptophan yan. Tryptophan promotes relaxation and sleep. Number 5, very important. Dapat madilim na madilim ang kwarto mo. Pwede may konting ilaw. Ako meron akong yellow light konti. Pero konting ilaw lang. Mas madilim sa gabi, nagse-secrete yung utak natin, yung katawan natin ng melatonin. Yung melatonin ng pampaantok. Kaya pag nakita nyo, pag gabi na, tapos nailawan ka ng maliwanag sa CR, mawawala yung antok mo. Bumababa yung melatonin mo. Gusto natin mataas yung melatonin. May pag-aaral na hindi maganda sa kalusugan yung malakas ang ilaw sa gabi. Kaya pag gabi na, wag na yung malakas na ilaw, fluorescent light, o yung mga neon lights, di ba? May pag-aaral, 10-year study sa mga babaeng exposed sa ilaw sa gabi na maliliwanag, higher risk of breast cancer. Nakita to sa pag-aaral. So, yung laging puyat sa gabi, mataas risk for breast cancer. Light exposure at night, mataas risk for depression. Kaya siguro marami na di-depress. Hindi katulad sa probinsya, sa gabi madilim na eh. Okay? Yung mga night shift, ingat din po tayo. Kasi pag night shift nga, syempre, hindi maganda tulog mo sa umaga. Okay? Pag night shift ka, napapansin mo, unhealthy na yung food choice mo. Puro fast food, puro sa tabi-tabi na lang, puro prito. Paano wala ka? Puyat ka na eh. Hirap ka na eh. Tapos maraming bisyo pag night shift. Kasi nga, wala nga, na pipigilan yung control natin eh. Hindi na natin makontrol sarili natin. Maraming bisyo, maraming jowa, kasama na yon, tumataba. At pag mga night shift, at risk for metabolic syndrome. High blood, high cholesterol, high blood pressure, tapos high blood sugar. Lahat yun po connected. Ang gagawin natin kung night shift tayo para makabawi, sa umaga gawin mong madilim yung kwarto mo. Gawin mong gabi yung umaga. Okay, pwede yun. Tapos kung night shift, siguro hanggang 40 years old, 50 years old lang. After that, hanap na tayo ng day shift. Huwag na natin masyadong tagalan. At syempre, pag night shift, pilitin mo maging mas healthy sa bawi, sa pagiging healthy. Number 6 tip, para makatulog, sara yung computer, cellphone, TV, 1 to 2 hours para relax na yung utak. Number 7, dapat sa gabi, pwede maligo ng maligamgam, relax, massage mo sarili mo, magbasa, pamparelax, tapos stick ka lang sa schedule mo kung ang tulog mo. Pinakamagandang tulog, 9 o'clock. At may study po, pinakamagandang tulog, 9 p.m., 10 p.m. ng gabi. Yan ang pinakamaganda. Oo. Nakita nila, less heart attack, less stroke, pag 10 p.m. to 11 p.m. ang tulog. Pero pag ang tulog nyo madaling araw, medyo tumataas yung risk for heart attack and stroke. Bakit? Yung katawan natin kasi ginawa ng Diyos talaga. Pag dumilim, tataas ang melatonin, tulog. Pag araw sa umaga, gigising, tataas yung cortisol, stress hormones, bababa na yung melatonin. So, yun po ang pattern. Ngayon, pag ginulo natin, gusto natin matulog ng 2:00 ng madaling araw, so nagulo. So, kailan tumataas ang melatonin mo, ayaw mo matulog. Kailan bababa na yung melatonin, gusto mo pa rin matulog. So, nagugulo yung circadian rhythm. So, yun po maganda, 10 to 11 p.m. ang sleep. So, yan po, final tips, sleep more to lose weight. Bago po yan, ha? Parehong very good habits, sleep more, maganda sa katawan, lose weight, maganda sa katawan. Sana po nakatulong tong video natin. Share po natin sa ating kababayan. God bless.